Kwento ko lang sa inyo, share ko lang kung ano yung mga naging rason kung bakit hindi natuloy yung operation ni Ana Jean. Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor, Kalinga Partners Northern Samar. Ayan. Salamat po mga Kalinga. Thank you po Kuya Val. Salamat. Good morning mga kanainays, mga Kalinga Partners. Palabas na po ako ng tinutuluyan kong room. Papunta na po ako hospital. Pakita ko po muna sa inyo yung mga room for rent dito. Ayan oh. Magkakatabi lang po ito dito hanggang doon sa likod. Yan, yung iskinita na nakikita nyo dyan. Mga room for rent pa po yan doon sa likod. Madami po dito. Sa tapat lang po to ng hospital. Pero alam nyo mga kanainays, grabe, palagi pong puno. Swerte mo pagdating mo dito, may makukuha ka na agad na room. Kasi mga kanainays, mga Kalinga Partners, saka araw-araw na ginawa ng Diyos, grabe po yung dumadating dito sa hospital, galing po sa iba't ibang lugar. Ngayon po, pag hindi ka matapos sa pag-process dito sa hospital, o kahit check-up lang pag hindi ka natapos, wala ka talagang choice kung hindi mag-rent ng room dito. Lalo na pag yung pasyente mo is ooperahan, naka-confine. Kasi bawal po sa hospital yung dalawa, yung watcher ng pasyente. Okay mga kanainays, pakita ko lang sa'yo yung room ko. Ayan po oh. Yan, nilabhan ko po yan. Bago ako umalis, papasok ko, baka maulanan. Pagbalik ko niyan sa gabi, tuyo na po yan. Inaano ko lang sa gilid ng aking bed. Ito po yung room mga kanainays. Ganyan lang po kalaki yung bed, tapos upuan na. Ganun lang. Pero kasi pag nandito ka, hindi na importante yung kung komportable ka o kung ano pa yan. Basta importante po dito pag nasa ganitong sitwasyon ka ay pasok sa budget yung room na kukunin mo. Ang hirap mga kanainays kasi agawan. So kailangan talaga swertihan din. Kasi may mga mura dito, may 500. Pero, swerte mo pag naabutan mo yan. Kasi syempre, una-una nauubos talaga yung mura na room. Syempre, kasi alam mo naman yung halos lahat ng nagre-rentang room dito ay may mga pasyente po sa tapat, sa hospital po. Pero isa talaga dito sa problema mga kanainays namin ay ang tubig. Kaya ayan, bago ako umalis, nilalabas ko na lang yung mga container. Oo, dyan kuya, makipasok na lang. Magkano bayaran ko kuya? 45. Sige, thank you. Ito pa isa. Kasi walang tubig mga kanainays. Swerte na kung sa isang araw tumulo yung tubig sa gripo. Kaya nagpapa-deliver lang kami kay kuya. 15 pesos po ang bawat container ng tubig nila dito mga kanainays. Okay mga kanainays, papunta na ako ng hospital. At least mamaya pagbalik ko sa room ko, siguradong may tubig na ako. Alam mo mga kanainays, itong mga room for rent dito talaga, kahit ganyan lang, kumikitang pangkabuhayan talaga, bilib ako. Kasi yung mga nagre-rent dyan, nakikita ko, halos lahat po talaga, yung may mga pasyente po dito sa hospital. At saka ayan hindi ka mahihirapan kasi paglabas mo sa room, andito na kaagad sa gilid. Paglabas mo ganyan, andyan na yung mabibilhan mo ng mga pagkain. Hindi ka mahirapan maghanap ng pagkain. Tapos sa tapat niyan, hospital na, diretso ka na dyan, lakad na lang. So, napakalaking ginhawa para sa tulad sa amin na may pasyente na dito talaga mag-rent ng room. Tapos, pasok pa sa budget. Kahit hindi ka komportable, importante, pasok sa budget. Pabili kuya. Dalawang rice. Take out lang kuya. Apo. Tagpira kuya. Tagpira. 70. Tapos sa'yo na gulay kuya.
Ada po na karabasa. Pera po. Aray na. Parang nakainis. Papunta na tayong hospital. Tapos nakabili na ako ng pagkain. Dumaan ako ng nurse station, mga kanainais, kasi yung ano namin, yung paper namin para sa blood bank to claim the blood is na-move hanggang Thursday. Kasi yung procedure is na-move din ng 11. So makiklaim namin, dapat namin maklaim yung dugo sa Thursday. Kaya dumaan ako ng nurse station. Cleaner ko lang kung ano yung yung dapat gawin. So kailangan daw bukas pumunta na kami sa blood bank para pa-reserve yung dugo na gagamitin ni Ana Jean. Para sa Thursday is cross match na lang yung gagawin. Then para preparado na pagdating ng Friday. It's 11 October 11. Yeah. Okay, mga kanainais, nandito na ako sa room ni Ana Jean. 5. Okay. Kailangan Gina kausap ko na yung nurse bukas. Kailangan pumunta na ng blood bank para magpa-reserve ng dugo. Tapos 11 ay 10 yung cross match. Para pagka 11 wala nang magiging hassle. Sigurado na. Bukas kailangan pumunta na ng blood bank. Lalagyan nila dito Dito yan yung lalagyan nila. Dito talaga sa blood bank. Oo, sa blood bank ang maglalagay niyan. Okay. Musta you? Okay, kain na tayo. Okay, mga kanainais, kain tayo. Samahan nyo kami. Ayan yung ulam namin. Atay ng manok, tapos gulay, tapos ako sa akin bangus na paksiw. Mga kanainais, yung isang order dito ng atay ng manok, nagulat ako kasi isang order 3 piraso lang. Grabe. Mali daraga Oy, sit down properly. Ano yan pag sit down? Kita nila kanainais yung underwear mo. Ganda naman yan. Ayadan. Ay, mani mo snack. Dan na ikaw. Dan na ikaw.
ko lang sa inyo, share ko lang kung ano yung mga naging rason kung bakit hindi natuloy yung operation ni Ana Jean. Teka lang, kasi wala akong suklay. Alam niyo mga kanainays, wala akong dalang suklay. Pagkatapos kong maligo, yung madaliri ko lang yung suklay ko. Ayan, kung saan napapunta yung buhok ko. Okay mga kanainay, sayaan nyo akong i-share sa inyo yung mga naging rason kung bakit hindi natuloy yung operation. Kasi ang pagkakasabi ni Doc, dahil sa andaming nakapila na emergency na mga dapat talaga mauna sa OR, yun po ang naging dahilan, unang naging dahilan kung bakit na-move yung yung operasyon ni Ana Jean sa Friday sa 11. At saka sa totoo lang mga kanainays, nakakalungkot naman talaga. Nalungkot talaga kami nung hindi matuloy yung yung operation. Kasi naka-prepare na po lahat, pati dugo naka-prepare na po. Pero kailangan po namin ipa-cancel dahil hindi nga po pwede, masasayang lang, masisira yung dugo. So, yun. Pero sa totoo lang mga kanainays, nakita ko po talaga dito yung sitwasyon kung gaano po kadami yung naka-line up sa OR. Kaya talaga naman po hindi po may pagkakaila na in pain po yung lahat ng mga nakapila na yon. Which is kung si Ana Jean pa naman po yung titingnan natin is hindi po talaga si Ana Jean in pain. Kaya lang syempre bilang bata pwede siyang mahawaan ng iba't ibang sakit dito. At syempre po, marami pa pong rason kung bakit ayaw natin magtagal sa ospital. Siguro alam na natin lahat yan kung ano-ano yung mga rason na yon. At gusto ko lang mag-thank you kay Doc sa napakaklarong explanation niya po sa amin doon po sa posibleng epekto doon sa bukol sa puweta ni Ana Jean tungkol po sa muscles ni Ana Jean na posible pong apektado daw, pero kung if ever na mangyari yon, madali daw naman daw nila gawa ng paraan yon. Pero hindi pa daw naman sa ngayon agad-agad. O-observe daw yan sa habang palaki ng palaki si Ana Jean, sabi ni Doc. Okay mga kanainay, so maghihintay ulit tayo ng 4 na araw para sa operation ni Ana Jean. Okay mga kanainays, gusto ko lang mag-thank you sa ating mabutihing sponsors, of course, Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Bit Jones, Sis Claire Azan Malinica, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fedorowicz, Sangkay Ima Vlog, Ate Joveta Villesa Tejero, Miss Erin Biswilan, Sis Selena Barbosa, Ma'am Hayat. Pasupport din po Kuya Val Santos Matubang, Ate Ina Vlogs, Kalinga Prab para po sa patuloy na paglingap. At syempre po, please, pasupport din po The Great Morainon, headed by Amba Joey the Great, ang inyong lingkod po, Kanainays, Edna Condor, Yansky TV, Nelson Vlog, Limix TV, and Biyaheng King. Thank you po. Okay mga kanainays, bonus clip lang po. Ito po ngayon yung libangan ni Ana Jean habang naghihintay po siya ng operation niya. Yan, yung mga binili po natin yan para may libangan po siya dito sa ospital. Yung mga educational books